So, merong mga creams na kayang gumaling ang skin mo, pero pwede ring makasira kung mali ang paggamit. And isa sa mga pinaka-common na ginagamit sa dermatology ay steroid creams o steroid injections tulad ng triamcinolone o kaya yung Desonide cream. Nakakatulong ito para pababain ng inflammation, pangangati at pamumula ng balat sa mga conditions tulad ng eczema, rashes, allergies at dermatitis. Pero kapag mali naman ang paggamit mo at masyadong malakas ang steroid, yung dosage niya, o matagal itong nagamit, pwede din itong magdulot ng iba't ibang epekto sa balat. So, ang halimbawa nito, meron akong isang client na naglagay siya ng triamcinolone sa eyelid area. Ang eyelid pa naman, isa to sa mga pinakamanipis na balat sa katawan. Kaya kapag gumamit ka ng strong steroid doon, pwedeng mangitim ang balat, ninipis ang skin, at maging mas sensitive ang area. And meron din naman akong isang client na gumamit ng steroid cream sa kamay. So, sobrang tagal niya itong ginamit. Tapos, madami siyang nilalagay kasi daw napakakate. Napansin niya na parang nagiging wrinkled at manipis ang balat. Halos parang papel ang texture. Ito ang tinatawag na skin atrophy kung saan nababawasan ang collagen ng balat dahil sa steroid. And meron namang mga cases din na nagkakaroon naman ng hypopigmentation o yung pagputi ng balat. And ang halimbawa nito, yung may mga client na gumagamit ng steroid cream sa isang rash sa braso. Nawala ang rash, pero nagkaroon naman ng maputing patch sa area kung saan nilagay ang cream. And nangyayari ito dahil pansamantalang bumabagal ang paggawa ng pigment ng balat. And sa ibang cases naman, pwede ring mangyari ang hyperpigmentation o yung pangingitim ng balat. May client din na gumagamit kasi ng steroid cream sa face naman para sa pimples ng matagal. Dahil naging manipis at sensitive ang skin niya, mas naging prone siya sa post-inflammatory hyperpigmentation. Kaya nagkakaroon siya ng mga dark patches pagkatapos ng inflammation. And another case, may isa pang example na madalas nangyayari. May client na nagpa-injection ng acne or acne cyst sa isang inflamed acne cyst. Bumaba nga ang pamamaga. Pero pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na may maliit na dent o lubog sa balat. Ito ay dahil sa localized fat atrophy na minsan nangyayari kapag ang steroid ay na-inject sa tissue. Kaya importante, magaling yung mag-i-inject. Kaya mahalagang tandaan na kahit very helpful ang steroids sa paggamot ng maraming skin conditions, kailangan itong gamitin sa tamang lakas, tamang tagal, at tamang area ng balat. So kapag napansin na may pagbabago sa kulay, texture o kapal ng balat habang gumagamit ka ng steroid, mas mabuting kumonsulta agad sa isang healthcare provider or dermatologist or dermatology provider para maiwasan ang mas matagal na epekto sa skin. Alright? Bye!